Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang malinaw dito, nasaan ba kasi yung mga veteranong nasaan ang mga veteranong abogado ng defense? Nung pinakilala yung mga abogado na yan, 16 yata yan eh. 16 yan. Yan nakikita nyo yung picture sa kanan. 16 yan eh. Kasama diyan sa mga abogado na yan ni Sara, yung si Attorney Siegfried Fortun. Magaling yan. Si Attorney Narbasa. Hindi yung Narbasang bata na nag-appear nung unang araw Hindi. Attorney Greg Narbasa. Yung Attorney Greg Narbasa yata, yan yung anak ng dating Chief Justice Andres Narbasa. Pero ang nangyayari kasi ngayon, ang kinakasan nila, ang sinasalang nila yung mga bata Hindi naman sa tinatawaran natin ang kakayahan ng mga bata. Kaya lang seryosong laban ito, impeachment trial ni Sara. Tapos hindi natin alam kung ano naman ang pumasok dito sa isip nitong mga veteranong abogado. Itong mga kasi nung panahon ni Corona, makikita nyo si Serapin Cuevas mismo yung nakikipagbalitaktakan, di ba? Di ba mga kabunyog? Si Serapin Cuevas, yung ganyan yung salamin, kaganyan yun si Serapin Cuevas. Di ba kay Serapin Cuevas panahon ni Corona yun, di ba? Ayun, dating DOJ secretary yun. Kaya noon, talagang magaling yung defense team ni Corona noon. Ganon din kay ERAP. Kay ERAP ang talagang nagda-direct ng defense dating Chief Justice Andres Narbasa, di ba? Ngayon itong defense team ni Sara, anong ginagawa? Minamaliit nila itong minamaliit nila ang prosecution. Parang ang strategy yata nitong mga veteranong abogado ni Sara, yung mga bata lang ang iharap natin diyan, kaya na nila yan. Ang pinakilala nilang lead counsel, yung Attorney Sheila Sison, hindi naman sa mga kabunyog, mga kababayan. Mula day one, tingnan nyo nung day one, sino yung unang sinalang nilang abogado? Yung Attorney Narbasa. Yung batang Narbasa. Yun yung daming objections, lahat na lang yata objections, kaya nga Mr. Objections. Ang tawag doon, Mr. Objection. Sumunod doon yung Attorney Binluan. Ayun. Yun? Isa pa yun. Nagkalat din yun eh. Attorney Binluan. Sino pa? Si Puwa medyo okay naman, hindi masyadong nagkalat. Pero itong mga sunod-sunod na, itong lalo na itong katatapos lang, Attorney Christine Ferrer. Matindi itong mga bata pang mga abogado. Okay naman sana kung bata pa. Siyempre, may mga magagaling din naman ng mga bata pa. Kaya lang, pag pinantapat mo na yan sa mga kalibreng tulad ni Chel Jokno, tulad ni Attorney Ligutan, tulad ni ni Congresswoman Beatrix Listro, tulad lalo na ni Lorna Kapunan, talagang pupulutin sila sa kangkungan. Ngayon, mga kabunyog, ito, siyempre, hindi naman sino ba naman tayo para sundin itong mga nasa defense team. Pero ang malinaw, palpak. Palpak talaga ang nangyari sa defense team ni Sara. Ano yan mga kabunyog? Hindi natin alam kung ano ang strategy nitong defense team. Pero 16 days, pang 15 days na kahapon ng impeachment trial, napapahiya na ang depensa. Palpak talaga. Pag hindi nila inayos yan, pag hindi nag-ayos ang depensa, baka mahirapan ng makarecover.
kung pumasok man itong mga abogadong ito na mga kilala, Attorney Siegfried Fortun, Attorney Greg Narbasa, Attorney Salazar, ay baka huli na. Marami na silang re-remedyohan. Kasi hindi man lang sila nagpapakita. Hindi natin alam kung yabang din nila yan. Hindi natin alam kung anong pero ay parang pinapaubaya na kasi nila dito kay Attorney Sheila Sison, yung babae na lead counsel. Pero ano 'yon? Napapahiya sila dito kila kila Ligutan, kila Chelyokno, kila Kapunan. Kaya hindi, sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan. Kaya siguro hindi natin alam kung anong plano nitong mga veteranong lawyers na ito ni Sara. Ay mayroon namang mga veteranong lawyers diyan Ito nga, sila Siegfried Fortun. Hindi si Raymond Fortun ang dito, yung isa, yung kapatid, si Siegfried. Ito yung sa sinubmit na defense team kasama ang pangalan nila. Baka doon sila a-appear sa yung doon na sa unexplained wealth. Baka. Kaya lang, dapat kahit dito sa simula, ginaguide nila. Kasi hindi ba nila nakikita na nilalampaso yung mga abogado nila? Di ba? Yung Attorney Christine Ferrer, nagmamakaawa na. Ay tingnan nyo ngayon, pinagtatawanan sa social media. Yung Attorney Christine Ferrer. Nagmamakaawa na Nagmamakaawa. Naging katatawanan tuloy. Tapos yung blooper niya na yung sabi niyang misleading questions are allowed sa cross-examination. Kahit nga si Attorney Salvador Panelo, inamin niyang mali. Sabi niya, nagkamali lang talaga yun, pero mali talaga. Kaya lang, dinidepensahan pa nung Attorney Sheila Sison, pinanood ko yung video. Talagang maling-mali si Attorney Ferrer. Mali yung sinasabi ni Attorney Sison na ang tinutukoy daw ni Attorney Ferrer na allowed yung pagtatanong na answerable ng yes or no. Allowed daw yun. Hindi. Ang layo-layo na ang layo-layo ng pinag-uusapan yung pwedeng magtanong ng answerable by yes or no. Na yon, ang layo na. Ang pinag-uusapan na nila tungkol dun sa cross-examination. Ini-insist ng Attorney Ferrer na nagko-cross-examination daw siya. Sabi naman ni Attorney Kapunan, kahit pa naman cross-examination, may limits ito. Hindi ka pwedeng hindi allowed ang misleading questions sa cross-examination. Ang sagot naman ni Attorney Christine Ferrer, hindi, they are allowed. Kaya yan mga kabunyog, ngayon, itong si Attorney Sheila Sison, dinadaan na lang sa unethical daw yung ginawa ni Attorney Ligutan na nag-post sa social media. Sus naman. Kaya dito mga kabunyog, mga kababayan, kailangan na nito. Kailangan ng isalba. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.